Magandang umaga po sa ating lahat. At ako po natutuwa sa opportunity na makapag-share po sa inyo ng salita ng Diyos sa umagang ito. At ang topic po natin, ang pag-aaral po natin ay yung pinakasikat sa Bible, awit na pinakasikat, which is Psalm 23. Maaari po ba tayong tumayo upang basahin ang Psalm 23? Sige po, sama-sama po nating basahin. Babasahin ko na lang po sa inyo pala ang Psalm 23, 1-6. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Let us all pray. Father, in the name of Jesus, we pray, we thank you for this day, for this opportunity. And Lord, we ask for your guidance and protection. And may you continue guide us and give us wisdom and knowledge, that we may understand your word and be led in obedience. As your mouthpiece, Father, guide my lips so that all that comes out of my mouth will bring you glory and honor. Amen and amen. Mari na po tayong umupo. Mga kapatid, gaya po ng sabi ko, ang pag-aaral po natin is Psalm 23. Pero bago po iyon, may tanong po ako, ano pong tunog ng kambing? Ano po naman po ang tunog ng tupa? Ang tunog po ng kambing? Ang tunog ng tupa, may pagkakaiba po. At ba. Noon, hindi ko po alam kung anong pagkakaiba. Kala ko parehas lang sila ng tunog. Bukod po sa itsura ng kambing at tupa, malalaman po natin kung ang hayop ay kambing o tupa dahil sa kanyang sound. Ngayon po mga kapatid, ang salita po ba natin ay tunog tupa o kambing? Napakahalaga po ng bagay na ito dahil kung sa pananalita pa lang po ay hindi na tayo tunog tupa o Kristiyano, paano pa kaya ang ating buhay? Mag-ingat po tayo baka sa paglabas po natin sa simbahan, hindi na po tayo tunog tupa o tunog Kristiyano, baka sa loob lang po ng simbahan. Ngayon po, kung tunog tupa po tayo, ano po ang susunod natin dapat gawin? At anong po ang dapat natin gawin bilang mga Kristiyano o tupa? Tayo po ay dapat sumunod sa ating Diyos. But the question is, are we following our shepherd? Are we following the shepherd's path? At iyan po ang title natin sa umagang ito. Following the shepherd's path. Tayo ay mga tupa na nangangailangan ng pastol. At bilang mga tupa, kailangan nating sumunod sa ating pastol. And as we follow the shepherd's path, we must depend on Him. Now let's study the Psalm 23 and see that if we depend on our shepherd, He will not only watch over us, but will Himself provide, protects, and promise or assure everlasting goodness to His sheep. Thus, in the midst of people who put their dependence on this world, let us fully depend on our good shepherd, Jesus Christ, our Lord. Now the question, what does it truly mean to depend on our shepherd? And how does His care transform our lives? To answer that, samahan niyo po ako sa ating pag-aaral sa Psalm 23 and see how our shepherd provides, protects, and promises His faithful care for His sheep. Ang una pong point natin, our good shepherd provides. It says in verse 1-3, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters, and He restores my soul. Ang unang katangian po ng pastol ay tagapaglaan or provider. Sa panahon po ni David, yung image po ng sheep at ang pastol ay napakahalaga. Bakit po? Una po yung sheep. Isa po ito sa mga pinakamahinang hayop.
Hindi alam kung saan pupunta, hindi alam madaling matakot, at hindi niya kayang depensa ng kanyang sarili. Kaya naman, kailangan niya talaga ng tagapaggabay, tagapangalaga, na magbibigay ng pagkain at ng proteksyon sa kanya. Sabi ni David, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Alam po ni David na kung ang Panginoon ang kanyang pastol, hindi siya magkukulang. Magaya po ng tupa. Hindi na po kailangan ng tumang maghanap pa ng pagkain, punta pa kung saan-saan para lang makainom. Dahil po, ang tupa mismo ang nagdadala sa kanya doon. At ang tupa mismo ang nagbibigay ng protection sa kanya. Dahil po doon, sa pagtitiwala ni David, at sa nalalaman niyong iyon sa Diyos, pinagpatuloy po niya. Anong sabi niya? He makes me lie down in green pastures. Take note po mga kapatid, hindi po I lie down in green pastures. Ano pong sinabi doon? He makes me lie down in green pastures. Ibig sabihin, ang kapahingan, kasapatan ay hindi bunga ng ating sariling pagsisikap, kundi ng kanyang pagkilos. Ang green pastures po dito ay larawan ng kasapatan at kapahingahan. Hindi na kailangan maghanap ng tuba, gaya ng sinabi ko kanina, ng kanyang makakain, dahil dinadala na siya ng pastol sa green pastures or malawak na damuhan. Sabi pa sa talata, He leads me beside still waters. Sa original language, pang ibig sabihin nito ay waters of rest, which means a safe and calm place where God lets us rest. And that shows that God gives peace and strength to our tired soul. Tandaan natin mga kapatid, na ang pastol ang nagdadala sa atin sa kapahingahan sa gitna ng kapaguran. Kaya kung siya ang nangunguna sa ating buhay, kahit dumaan tayo sa mga bagyo, namang problemang dumating sa ating buhay, tayo pa rin ay mayroong kapanatagan because of our shepherd. Because the Lord provides. In addition, David tells us, He restores my soul. Ang word po na restore simply means bringing back. Kapag tayo nadadapa o kapag tayo nagkakasala, hindi tayo hinuhusgahan o pinaparusahan ng ating pastol. Ano pong ginagawa ng ating pastol? Binubuhat niya tayo kagaya ng isang tupa at binabalik sa tamang daan, sa matuwid na daan. At iyan po ang pinoprovide ng ating pastol. Tingnan po natin yung kwento ni Elijah. Makikita natin sa kwentong iyon kung paano tunay naglaan ang ating pastol. Sa gitna ng taggutom sa Israel. Tama. Sa Israel. Taggutom sa Israel. Dinala siya ng Diyos sa isang liblib na lugar. At ang lugar po na yon, which is the Brook Kerit. At alam naman po natin, sa konteksto at sa kwento, yung lugar na yon ay isang liblib na lugar na hindi natin alam kung secured ba tayo. And of course, walang pagkain doon, makukuha na ng pagkain. Pero alam niyo po mga kapatid, doon po siya mismo pinakain araw-araw ng Diyos. Sa pamamagitan po ng uwak at pinaunom po siya sa batis. Dito, hindi alam ni Elijah kung saan manggagaling at kung kailan ang susunod na pagkain. Ngunit sa kabila noon siya nagtiwala sa Diyos. Kaya dito po mga kapatid, pinapakita na kapag ang Diyos ang nagsusugo sa atin, siya rin ang maglalaan. Hindi naman palaging sobra. Pero tandaan po natin mga kapatid, ito ay laging sapat. Hindi ito magkukulang dahil laging sapat. Amen po. Mga kapatid, ang pastol po, hindi niya lamang po layunin na pakainin ang kanyang tupa at painumin. Kundi, panatilihin silang nagtitiwala at tapat. Marami sa ating mga kapatid marahil, pagod na pagod na. Pagod na tayo sa exam, ang daming exam, 3 linggo nang nag-e-exam. Mga ibang tao, pagod na sa paghahanap ng green pastures ng ng kanilang buhay. Kasiyahan, seguridad, at tagumpay sa pamamagitan ng sariling lakas. Pero ang totoo mga kapatid, wala naman talaga tayong kakayahan. Tayo mga mahihinang tupa. Wala tayong kayang gawin kung hiwalay tayo sa Diyos, sa ating pastol. Ngayon, kung ang ating Panginoon, si Kristo, ang ating pastol, siya po mismo ang mag-aayos ng ating daan.
Siya ang magbibigay sa atin ng pahinga at siya ang magdadala sa atin ng kapayapaan sa ating kaluluwa. Mga kapatid, kung gusto po nating maranasan kasapatan ni Kristo, may 3 bagay po tayong dapat gawin. Tayo po, number 1, magtiwala sa kanyang provision. Huwag nating masyadong mga problema, mga kapatid. Huwag nating hanapin sa pamagitan ng ating sariling lakas ang green pastures dahil si Kristo na mismo ang magdadala sa atin sa green pastures. Ikalawa po, tayo po ay sumunod sa kanyang direksyon. Huwag po nating unahan si Lord dahil siya ang may alam kung saan po ang still waters. Ikatlo po, magpahinga tayo sa kanyang presensya. Kapag pagod na po tayo, na-stress na tayo, huwag tayong lalayo. Gusto ko mapag-isa. Tapos kinakalimutan natin si Lord. No. Alalahanin po natin at huwag po natin kakalimutan that God is with us. Kasama natin ang Diyos. Anong dapat natin gawin? Bumalik po tayo sa Kanya. Because the Lord will restore us. Kung nadadapa tayo o nagkakasala, the Lord will restore us. Ang Diyos po, mga kapatid, ay hindi lamang nagbibigay ng ating kailangan, kundi binibigay niya pa rin po pati yung mga bagay na hindi natin alam na kailangan pala natin. Kaya kung ang Panginoon, ang ating pastol, hindi tayo magkukulang. But our good shepherd not only provides for our needs, but also He walks beside us through every danger. Even when life's valleys come, His protection becomes our greatest comfort. And that is our second point. Second point po, our good shepherd protects. Sa verse 4 to 5 po, sabi niya dito, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You anoint my head with oil, my cup overflows. Mga kapatid, mapapansin natin na biglang nagbago yung tono. Mula sa he, naging you. Sa first 3 verses, tinutukoy po ni David is ang Diyos. O sino ang Diyos? Pero ngayon, biglang nagbago. Direkta niya ng kinakausap ang Diyos. Sabi niya, He, you. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil because you are with me. Kausap niya ang Diyos dito. Bakit po kaya biglang nagbago? Sapagkat sa gitna ng kadiliman o pagsubok, mas nagiging personal ang ating relasyon sa Diyos. Pansinin niyo mga kapatid, kapag dumadaan tayo sa mga problema, sa mga pagsubok, mas nagpa-pray na tayo. Mas nagbabasa na tayo ng Bible. At of course, mas nararanasan natin ang presensya ng ating pastor. Sabi po ni David, even though I walk through the valley of the shadow of death, mga kapatid, hindi po sinabing, if I walk. Ang sinabi po, though I walk. Anong ibig sabihin po nito, mga kapatid? Ibig sabihin na talagang darating talaga yung mga problemang iyan. Pagsubok sa ating buhay. The Lord will not let those problems disappear kaagad-agad. Hindi niya tinatanggal iyon para wag na tayo makasubok ng mga pagsubok o problema sa ating buhay. Darating po talaga ang hardships and persecutions sa ating buhay. Like yung mga apostle po, mga Christians noon, they experience hardships and persecutions. Ngunit, kailangan po natin tandaan ito. Let us be confident and live what David said. I will fear no evil. Why? Because you are with me. The Lord is with me. Sabihin nga po natin, Lord, you are with me. Emmanuel, God is with us. Sabi pa po ni David, your rod and your staff, they comfort me. Ang rod ay pamalo. Ginagamit po sa pagtaboy sa mga mababangis na hayop. Or ginagamit din po ito sa pagdidisiplina sa makukulit na tupa, which symbolizes His protection. Yung staff po yung may hook. Ginagamit po ito para hilain yung mga tupa na lumilihis na ng landas. At ginagamit din po to save yung mga nasa panganib, which symbolizes guidance. Ibig sabihin, ang protection
disiplina at direksyon ng Diyos ay paraan ng kanyang pag-ibig. Masakit po mamalo si Lord. Pero yan po ay pag-ibig na nagbabalik sa atin sa tamang landas. At sa verse 5, sinabi po ni David, "You prepare a table before me in the presence of my enemies." Tanong kaya, hindi pa natatalo yung mga kalaban. May kalaban pa eh. Tapos mag-prepare ng handaan sa harap mismo ng kalaban, ng mga kaaway. Is it ironic? Diba? Magsasaya ka na, hindi pa talo yung kalaban. Pero ano po kaya ang ibig sabihin dito ni David? Mga kapatid, dito makikita natin na kahit napapalibutan na tayo ng panganib, the Lord already assures us the victory. Kasabay ng kanyang proteksyon, pinapakita niya sa ating mga kaaway na siya ang ating tagapagtanggol. At makikita rin po natin ng proteksyon ng Panginoon na hindi nangangahulugang mawawala yung kaaway, yung enemies or problem sa buhay natin. Bakit po? Sabi po sa verse, in the presence of my enemies, nandun pa rin ang panganib, pero hindi na tayo hopeless. Amen po ba? Hindi na tayo hopeless dahil may tagapagtanggol po tayo. Ito pa po mga kapatid, very interesting yung part din na ito. Sabi ni David, "You anoint my head with oil." Anong connect sa mga tupa? Anong connect kaya sa mga tupa? Oil? Ang mga shepherd po noon, ang ginagamit po nila yung oil to heal the wounds of the sheep and to protect yung mga sheep sa parasites at insects. Iyon pala yun. Kaya pala may oil, kaya pala ginagamitan ng oil ang sheep. Kaya pala dinagdag ni David, "You anoint my head with oil." Ano pong ibig sabihin nito sa ating mga kapatid? It means that God is not just feeding us, but also healing our wounds and protecting us from the parasites and insects that will ruin our life. At dahil sa proteksyon ng ating pastol, nagiging possible yung last line. Ano po yung last line? "My cup overflows." Nagiging posible po yun. Dahil ang overflowing cup ay hindi lamang tungkol sa blessings. Hindi dahil sinabing overflowing blessings na agad, hindi po. Kundi tungkol din sa security. Na kahit may mga panganib, hindi tayo nauubusan ng lakas. Hindi tayo nagiging zero. Wala pong Kristiyanong pupunta sa 0%. Nababawasan, nanghihina tayo pero hindi yung 0%. Hindi tayo nauubusan ng pag-asa at sa pananampalataya. So the whole picture is this. There may be enemies, but God is present. There may be danger, but there is anointing. And because of that, the cup is not empty, but overflowing. This is what divine protection looks like. Si David po nung bata siya, bago niya po harapin si Goliath, malinaw na kilala niya ang Diyos bilang pastol ng tagapagtanggol sapagkat ipinahayag po ni David na iniligtas po siya ng Panginoon mula sa mga leon at oso habang pinoprotektahan niya ang kawan. At dahil dito, makikita natin ang proteksyon and assurance of victory ni Lord nung sinabi ni David, ang sabi ni David sa harap ni Goliath, "This day, the Lord will deliver you into my hand." Nagtiwala si David sa Diyos na siyang nag-ingat sa kanya sa libis ng panganib. Kaya't kahit nasa harap na siya ng kamatayan o kaaway, hindi siya natakot dahil sa presence ng kanyang shepherd. At tulad ng sinasabi sa Psalm 23 verse 4-5, ang proteksyon ng Diyos ay hindi ang pag-alis ng kaaway, kundi ang katiyakang hindi niya iniiwan ang kanyang tupa sa gitna ng panganib at doon mismo niya ipinapakita ang kanyang kapangyarihan at karangalan. Mga kapatid, sa bawat lambak ng ating buhay, tandaan po natin ang tatlong bagay na ito. Ang Diyos ay lagi nating kasama, kahit minsan pakiramdam natin nag-iisa tayo. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Awit na. Ikalawa po, sa gitna ng panganib, ang pastol ay ang ating proteksyon. Siya mismo yung protection po natin. Pangatlo, ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kapanatagan sa atin. If you know that Jesus is our shepherd, magtiwala po tayo, nagpaprotektahan niya tayo. Therefore, let us depend on His protection in the midst of danger.
Our Good Shepherd's protection gives us courage in the present, but His promises gives us confidence for the future. And that leads us to the final truth. Ang ikatlong bagay po na kailangan nating tandaan, our Good Shepherd promises. Verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Ang huling bahagi ng awit ay larawan po ng katiyakan or assurance. Sabi po ni David, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Hindi ito baka o sana, pero sabi po na surely, which means tiyak at sigurado. At ang kabutihan at awa ng Diyos, hindi naman natin deserve yung mga blessing na tatanggap natin. At yung mercy niya, we don't deserve His mercy and grace. Hindi po nauuna yung mga bagay na yun. But it follows us. Grace and mercy follows us all the days of our lives, kagaya po ni David. Ang grace po, kagaya ng sabi ko kanina, we don't deserve that. And of course, the mercy. Kahit nagkakasala tayo, nagkakamali tayo, the Lord forgives us. At ang awit na ito, gaya ng sabi niya sa second part, I will dwell in the house of the Lord forever. Ito po yung rurok or peak ng awit. Ang pangako na walang hanggang tahanan sa piling ng Diyos. Gusto iparating po ni David na ang ating paglalakbay ay magtatapos sa kanyang tahanan. Sa kanyang presensya, kung saan wala ng luha, wala ng takot, wala ng kasalanan o kamatayan. May isang matandang pastor po, 40 years na po siya naglilingkod. Yung apo niya, malapit na, nagkasakit yung matandang pastor. Tapos din sa ospital, kasama yung apo niya. Itanong yung apo niya, Pastor, Lolo, di po ba kayo natatakot na mamatay? Sabi nung pastor, sabi niya sa apo niya, umiti siya. Anak, apo, di ako natatakot mamatay. Dahil alam ko, hindi naman ako patungo sa kamatayan eh. Uuwi lamang ako sa bahay ni Lord, sa bahay ng aking Panginoon. Mga kapatid, ito ang katiyakan, meron tayo na kailangan nating isapuso bilang mga tupa ng pastol. Ang kanyang kabutihan sa atin ay araw-araw, kahit di natin minsan maramdaman, laging may dahilan upang magpasalamat. Ikalawa po, ang kanyang awa ay walang hanggan. Wala pong kasalanan hindi kayang patawarin ng ating pastol. At ikatlo po, ang kanyang tahanan ay tiyak para sa atin. Hindi lang tayo niligtas para sa ngayon, kundi para sa walang hanggan. Kaya, kapag si Kristo po ang ating pastol, may katiyakan tayo ngayon at sa hinaharap. Mga kapatid, nagsimula ang awit sa mga salitang, The Lord is my shepherd. At nagtatapos sa, I will dwell in the house of the Lord. Mula simula hanggang wakas, hindi po ang tupa ang sentro, kundi ang pastol. Because He, our shepherd, is the one who provides, protects, and promises. Kapag pagod na po tayo, let's keep in mind, He makes me lie down in green pastures. Kapag naguguluhan na tayo, alalahanin natin, He leads me beside still waters. Kapag tayo nadadapaon, lumilihis na sa landas, He restores my soul. At kapag nasa gitna tayo ng dilim, huwag po tayong mangamba o matakot. For the Lord is with us. Mga kapatid, huwag tayong umasa sa ating mga sariling paraan. Mahihina tayong mga tupa. Wala tayong kayang gawin apart from Him. Umasa lang tayo sa lakas na nanggagaling sa ating dakila at mabuting pastol. And let me end with this, my fellow believers. Let the world depend on wealth and power, but let us fully depend on our good shepherd who laid down His life for the sheep.